Ipinaliwanag ng Module 3 kung paano ang proseso ng climate risk assessment at kung paano ito gagamitin para sa paggawa ng mga patakaran. Inilalarawan ng ISO 14092 ang buong proseso ng adaptation planning, mula sa pagbuo ng mga plano hanggang sa pagpapatupad nito sa lokal na pamahalaan at komunidad sa umuunlad na bansa. Ang Module 4 na ay nagbibigay sa mga halimbawa sa Japan na nagpapakita kung paano ito nakaimpluwensya sa pagdedesisyon ng mga pinuno upang matugunan ang mga panganib na binanggit ng ISO. Ang mga natutunan sa ISO 14092 ay tutulong sa inyo na maunawaan ang mga proseso at balangkas na kailangan upang makabuo at maisakatuparan ang mga plano ng climate adaptation sa lokal na pamahalaan at mga komunidad. Ang ISO 14092 ay sumasaklaw sa lokal na pamahalaan at mga komunidad. Ang Module 4 ay nakatuon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga community development officers. Nakatutok ito sa tatlong pangunahing bahagi ng ISO 14092. Yaon ay ang pagpaplano bago ang panganib, pagpaplano ng adaptasyon, at pagpapatupad ng mga paraan sa pakikibagay na kasama sa mga lokal na plano. Ang Module 4 din ay magiging tampulan ng makabuluhang impormasyon, best practices o modelo at matagumpay na ehemplo ng pakikibagay, at mga mahalagang bagay para sa mga lokal na pamahalaan at pamayanan. Ang mas detalyadong impormasyon sa Kabanata 1-1 hanggang 4-4, at Kabanata 9-10 at 10-10 ng ISO 14092 at Assessing Climate Change Impacts, sa Kabanata 6 na ay ipapaliwanag sa Modules 2 at 3. Ang mga kalahok ay inaasahang masasanay sa paggamit ng siyensya at kayang pangatawanan ang kanilang mga programa kapag ito ay iniharap sa awtoridad na may hawak ng budget o sa donors. Inaasahan na makakagawa sila ng matibay na adaptation plans na magpapakita ng aktwal na panganib na hinaharap ng komunidad sa mga matututunan sa ISO 14092. Inaasahan ding magagamit ng mga kalahok ang matutunan sa modules na ito at ang mga tools para mapagsama-sama ang kapasidad kanilang komunidad at maayos na mapagalaw ang pondo para sa adaptasyon. Inilalarawan ng ISO 14092 ang buong proseso ng adaptation planning sa mga lokal na pamahalaan at mga pamayanan, mula sa paggawa ng mga plano hanggang sa pagpapatupad nito. Nagbibigay din ito ng patnubay sa paghahanda para sa mga banta at kaugnay na mga panganib. Ang bahagi 2 ng pagsasanay na ito ay magpapakilala sa dapat gawin ng lokal na pamahalaan upang maghanda para sa hakbang 1 at makabuo ng adaptation plan. Ang bahaging ito ay katumbas ng bahagi 2 ng Module 2, Step 1 Pre-Planning. Ang mga nilalaman at daloy ng hakbang na ito ay kapareho kapag naghahanda ng adaptation plan sa mga lokalidad. Alinsunod dito, ang prioridad ay ang matasa ang inyong mga administratibong distrito at maunawaan ang sitwasyon bago maghanda. Ang mga lokal na pamahalaan ay kadalasang may limitadong budget at kulang ang mga tauhan. Ngunit, kahit kaunti ang budget, dapat isaalang-alang ang ibang alternatibo. Gaya ng detalyadong paliwanag sa Module 5, maraming libre at pampublikong tools para sa adaptation planning. Sa ilang kaso, ginagamit ng mga lokal na pamahalaan ang mga kasangkapang ito upang bumuo ng kanilang sariling loika kapag nagsasagawa ng mga impact assessment at iba pa. Bagamat kaya itong gawin ng mga opisyal, mainam ding makipagtulungan sa mga eksperto sa akademiko na may akmang kaalaman sa issue. Kung may mga institusyon ng unibersidad o pananaliksik sa munisipyo, maaaring madaling makipagtulungan sa mga mananaliksik. Maaaring isasaalang-alang ng lokal na pamahalaan ang mga ganitong alternatibo para sa adaptasyon. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay kailangang gumawa ng mga adaptation plans na upang maiwasan at bawasan ang lugi at pinsalang dulot ng climate change. Sa kontekstong ito, ang mga mahahalagang punto sa ISO 14092 ay pagkakapareho o pagkakatugma sa ibang mga plano pangangailangan ng grupong gagawa ng plano pakikipag-ugnayan sa interesadong partido. Umpisahan natin sa unang punto. Ang bahagi 2 ng Module 2 ay nagpapakita ng paalang na integrasyon. Mahalaga isama ang adaptasyon sa mga kaugnay na sektor. Ito ay mahalaga sa paggawa ng lokal na adaptation plans. Ang mga adaptation plans na ito ay dapat katugma ng ibang planong ginawa para sa ibang sektor. Ito ay tinatawag na mainstreaming. Kung ang plano ng Regional Disaster Risk Reduction (DRR) ay ginawa ng hindi isinasaalang-alang ang iba pang lokal na plano,
hindi ito magiging mabisa. Mahalagang hindi pa bago-bago ang plano. Halimbawa, kaakibat sa paggawa ng bagong land use plan ang pag-iwas na magdagdag ng bagong residential areas na maaaring bain sa pag-apaw ng ilog dahil sa climate change. May lalapat din ito sa kasunod na planong pangsektor. Kung bubuo ng isang plano ng sektor na hindi magbibigay pansin sa delubyong magaganap sa hinaharap, maaaring lubhang mapinsala ang lugar na iyon at mapipilitan ang lokal na pamahalaan na gastusan ng malaki ang rehabilitasyon. Maliban sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng bawat sektor, ang paglalakip ng adaptation plan sa proseso ng pagpaplano ng sektor ay mahalaga rin. Makikita sa slide na ito kung sino ang responsable sa paggawa ng plano, ano ang kailangang gawin at hanggang saan, para maisulong ng mga lokal na opisyal ang adaptation plan. Suriin natin ang bawat hakbang sa proseso. Una, kailangang makilala ang pangunahing tauhan at ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang partido at pagsama-samahin sila sa iba't ibang grupo. Mahalagang maunawaan ang pangunahing mga papel at pananagutan ng bawat grupo. Ayon sa ISO 14072, dalawang grupo ang kailangang buuin kapag naghahanda para sa pagpaplano. Halimbawa, sa paglalarawan ng ISO, ang isang lupon gaya ng Climate Change Adaptation Committee na binubuo ng mga alkalde at pinuno ng mga departamento, ay itinuturing na Core Decision-Making Team. Ang mga tauhan o kalihim at mga taong kinokonsulta ng gobyerno ay kabilang sa Facilitation Team sa antas ng lungsod. Gayunman, sa mga lalawigan kung saan limitado ang resources, ang pagkuha ng taong may sapat na kakayanan upang gampanan ang tungkulin ay mas mahirap. Kung kaya't mahalagang gumawa ng regular na sistema ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamantasan at iba pang mga institusyon ng pananaliksik, mga NGOs, lokal na kumpanya at mga miyembro ng komunidad. Ang pangunahing pangkat ang may awtoridad sa paggawa ng plano. Sila din ang may pananagutan dito. Sila rin ang may responsibilidad sa pagsuporta ng mga interesadong partido at sa paglalaan at pagpapakilos ng kaban ng bayan. Kabilang sa nag-aaproba ng mga plano sa sektor at sa paggamit ng pondo ay ang mga gobernador, alkalde, iba pang lokal na punong ehekutibo gayon din ang mga pinuno ng departamento sa pangkat na ito. Dapat kagarang maghirang ang lokal na pamahalaan ng mga tauhan. Ang pangkat ng mga taga-subaybay o ang facilitation team ay ang nagal-ilinaw ng mga responsibilidad ng bawat kawani at naghahanda ng adaptation plan. Kasama dito ang mga hakbang at gawain sa plano ng adaptasyon, kung gaano katagal ang mga programa at ang iminumungkahing gastos na kaakibat nito. Sila din ay inaasahang makipagtulungan sa Departamento ng Kalikasan, sa mga kawani at sa iba pang departamento, mga kaugnay na partido gaya ng mga NGOs at mga institusyon ng pananaliksik. Inaasahang ang pangkat na ito ay binubuo ng iba't ibang dalubhasa mula sa iba't ibang larangan gaya ng climate science at pangangasiwa ng DRR. Sa ilang kaso, ang mga nangangasiwa sa kapaligiran bilang mga miyembro ng Secretariat ay maaaring wastong makinig sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Sa ibang kaso naman, maaaring silang magbigay ng impormasyon sa risk assessment ng adaptation plan dahil doon sila dalubhasa. Kagaya ng nabanggit, sa pagtalakay sa kahalagahan ng mainstreaming, hindi ito simpleng proseso na maaaring gawin lamang ng isang departamento. Kung kaya't mahalagang makipagtulungan sa ibang kaugnay na departamento. Ito ay isang halimbawa ng magandang halimbawa ng pagtutulungan ng core team at ng facilitation team. Ang pagpapasya mula sa taas ay nagbugso ng isang matagumpay na kolaborasyon sa pagitan ng mga departamento. Sa sitwasyong ito, kasali ang JICA bilang donor. Malaking hamon ang kinahaharap ng Bangkok Metropolitan Administration BMA sa kasalukuyan pagdating sa mitigation at adaptation measures dahil sa matinding pagbaha. Dati, tanging ang Environment Department, na siyang nangunguna sa BMA, ang nag-iisang may pananagutan sa mga programa patungkol sa climate change. Gayunman, matapos kilalanin na ang climate change ay isang cross-sectoral issue at ang mga hakbang ng adaptasyon ay nangangailangan ng pagtutulungan ng mga departamento, nagpasya ang gobernador ng pamahalaang panlunsod, mga pinuno ng departamento at ibang opisyal na gumawa ng cross-departmental organization na pinangungunahan ng Environment Department. Ito ang naging daan upang magtaguyod ng interdepartmental cooperation, bumuo ng implementation system kasama ang BMA at ibang kaugnay na organisasyon, at bumuo ng mga planong tugma sa mga pambansang patakaran. Dahil dito,
Natapos at naaprubahan ang Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023. Pinangungunahan ng Environment Department, Department of Drainage and Sewage, Fire Department, at ng Strategy and Evaluation Department ang mga hakbang sa adaptasyon. May planong isama ang iba pang departamento gaya ng turismo. Mahalaga ang ganitong pagtutulungan upang maitaguyod ang mga paraan ng adaptasyon. Ang mga lokal na adaptation plans ay hindi pa napupunuan ng gobyerno lamang. Ang mga naninirahan sa komunidad, mga individual sa pribadong sektor at iba pa ay mga biktima ng mga panganib at mga aktor sa pagpapagaan ng pinsala ng mga delubyo. Kaakibat sa responsibilidad na ito ang mga panandaliang pagkilos gaya ng paglikas tuwing may sakuna, hanggang sa pangmatagalang desisyon gaya ng pagbili ng mga lupain at teritoryo. Ang mga NGOs ay may tungkulin na kumetawan sa facilitation team para sa mga isyu na mahirap gawin ng gobyerno lamang. Ang mga pamamaraan sa pagkontrol ng baha at ang mga lohistiko ng karatig na munisipalidad ay kadalasang nakaaapekto sa isa't isa. Kapag sila ay nagtulungan, maaaring pagsamasamahin ng mga munisipalidad ang kanilang pondo para mas mainam ang adaptasyon. Mahalaga ding isama ang mga interesadong grupo sa pagpaplano upang mapatibay ang kanilang ambag at pakikipag-ugnayan sa adaptasyon. Sumangguni sa Module 5 para sa mga tools na maaring gamitin sa community-based adaptation planning. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng pag-aaral na isinagawa ng Ministry of Environment, Japan MOEJ tungkol sa magagandang kaugalian ng adaptasyon ng komunidad sa lawa ng Laguna at sa baybayin ng Mindoro Island sa Pilipinas. Magkaiba ang mga modelo na ginagamit para sa lunas ng pagbaha ng ilog at sa mga proyekto sa baybayin kaya magkaiba din ang may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga programa. Ang programa sa lawa ng Laguna ay pinangungunahan ng Laguna Lake Development Authority samantalang ang lokal na pamahalaan naman ang nagpatupad ng programa sa Mindoro. Gayunman, mababasa sa dalawang kasong ito na nakipagpanayam ang gobyerno sa mga residente upang malaman ang hinahangad nilang mangyari sa lawa at sa baybayin. Dahil dito, nabago ang paggamit sa mga lupaing ito. Pinagayunan din na magpapatuloy sila sa pagbabahagi ng kaalaman at magpaplano sa training ng mga tao. Sa mga proyektong ito, gumawa at isinaayos ang operational guidelines, nagdaos ng pagpupulong sa mga lokal na pamahalaan sa pilot sites, pinatibay ang kapasidad ng mga opisyal sa lokal na pamahalaan, at namahaji ng mga operational guidelines sa mga kalahok. Gaya ng binanggit sa naunang mga seksiyon ng Modules 3 at 4, maraming stakeholders ang dapat kasama sa adaptation pre-planning, na maaaring kinabibilangan ng mga hindi pamilyar sa usapin ng climate change. Kapag ang lokal na pamahalaan na may limitadong kakayahan o pananalapi ay pinag-aralan ang epekto ng climate change, mahalagang ibahagi ang mga climate projection data sa ibang departamento upang mapag-usapan ang climate change at maisaalang-alang ang mga panganib sa iba-ibang sektor. Kung kinakailangan, makabubuting magdaos ng mga sesyon upang pag-aralan ang mga epekto ng climate change at mga pagpupulong upang makapagpalitan ng mga pananaw, plano at mungkahi ang bawat sektor ng departamento. Noong 2010, itinatag ng Nagano Prefecture, Japan, ang Adaptation Study Group na binubuo ng 7 sektor sa prefectural government, kabilang na ang Crisis Management Department, Agriculture Department at Tourism Department. Sa paunang sesyon ng study group ay tinignan ang antas ng pag-unawa ng kasama sa organisasyon pagdating sa mga issue. Mahigit 100 ang dumalo, kasama na ang mga residente. Ang package na makikita sa screen ay ginawa ng prefectural government, pero ito ngayon ay nanganak ng plataporma para sa komunikasyon na hindi lang kabahagi ang stakeholders ng mga subcommittee kundi pati ng mga mamamayan sa Nagano Prefecture. Balikan natin ang bahagi 2. Ang susi sa pre-planning ng lokal na adaptation plan ay ang matiyak na ito ay kareho ng ibang plano sa sektor. Nararapat na bumuo ng tamang pangkat para sa adaptation planning at isama sa diskurso ang mga interesadong partido kagaya ng mga residente sa komunidad. Ito ang 3 pinakamahalagang punto sa bahagi 2. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung ano ang mga kailangang gawin ng lokal na pamahalaan upang makabuo ng adaptation plan matapos ang pre-planning. Ang bahagi 3 ng pagsasanay na ito ay magpapakilala ng magagamit na mga kagamitan at halimbawa, gayon din ng sample na mga nilalaman ng talaan sa adaptation plan sa lokalidad na isinaplano na ng ibang mga lungsod sa Japan. Pagtutuunan ng pansin kung ano ang dapat isaalang-alang kapag gumagawa ng lokal na adaptation plan.
Katumbas ang bahaging ito ng bahagi 3 o ang Planning for Climate Change Adaptation sa Module 2. Nakasentro ang seksyong ito sa pagtatala ng mga paraan para makibagay ang komunidad sa climate change, pagsusuri ng mga adaptation measures, paggawa ng desisyon, planong lokal ng adaptasyon. Taglay sa ganitong kaalaman, ang pagpaplano sa inyong mga distrito ang ikalawang hakbang. Ipinaliwanag ng Module 3 ang risk assessment. Batay sa mga resulta nito, kailangang gumawa ng adaptation plan upang makaiwas ang lokal na pamahalaan at ang komunidad sa pinsalang dulot ng mga panganib sa kanilang lugar. Nakakatulong din ang mga impormasyong ito upang ma-maximize ang mga oportunidad na maaaring makuha ng komunidad sa climate change at sa mga ipapatupad na adaptation measures. Upang matugunan ang mga vulnerabilities at mga panganib na nakilanlan na sa pamamagitan ng mga impact at risk assessments, kailangang maghanap at isaalang-alang ang maayos na hakbang sa adaptasyon. May 3 uri ng potensyal na mga hakbang sa adaptasyon sa lokalidad: soft, gray at green. Ang mga soft measures ayon sa ISO ay tumutukoy sa kakayahang bumagay o mga adaptive capacity gaya ng tao at pera. Sa materyal na ito, gaya ng ipinaliwanag na sa Module 2, ang pagpaplano at pagsasanay sa paglikas ay kasama sa mga halimbawa ng soft measures. Tinutukoy din ng ISO ang infrastruktura at teknolohiya bilang gray measures, at saklaw ng aklat-araling ito ang mga hakbang ng DRR sa civil engineering gaya ng paggawa ng mga dike. Ngayon, ano ba ang hakbang na tinatawag na berde? Ang mga green measures ay mga hakbang ay batay sa mga sistemang ekolohikal o natural ecosystems. Binabatid nito ang kapaligiran na natural na nagsisilbing panangga sa epekto ng climate change. Kabilang dito ang mga tinatawag na safety forests na nakakapigil sa pagguho ng lupa at mga flood control forests na pumoprotekta sa tabing ilong sa erosyon. Ang isa pang halimbawa ay ang paggamit ng likas na topografiya upang hatiin ang daloy ng tubig galing sa kabundukan at bawasan ang lakas nito sa pamamagitan ng pagpapadaloy dito sa mga batuhan. Nakakatulong ang maayos na ekosistema gaya ng mga kagubatan upang mapatibay ang kapasidad ng mga komunidad sa pagharap sa mga epekto ng climate change. Ang mga natural na buffers kagaya nito ay napapagaan ang epekto ng kalamidad at nakakatulong sa komunidad dahil nagbibigay itong pagkain at nakakasuporta sa kabuhayan. Ito ay pasok sa konsepto ng eco-DRR at isang green measure. Mahalagang samantalahin ang natural buffers na mayroon sa rehiyon at maunawaan ang mabisang adaptation measures. Sa pagsasaalang-alang ng mga soft, gray at green measures, malalaman ang mga posibleng pamamaraan na magiging mabisa sa adaptasyon. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatasa sa mga paraan ng adaptasyon. Kailangang suriin ng mga lokal na pamahalaan at komunidad ang pinakaangkop at epektibong adaptasyon na maaari sa kanilang lugar, gamit ang mga pamamaraan sa pagdedesisyon na angkop sa kanilang pangangailangan. Inilalarawan ng ISO 14072 ang SWOT analysis bilang isa sa mga paraan sa pag-aanalisa sa mga paraan ng adaptasyon. Ito ay isang balangkas upang mainam na masuri ang sitwasyon at magbigay ng larawan ng kalagayan ng pamayanan. Sa Kuki City, Saitama Prefecture, bilang bahagi ng pagsisikap na may sagawa ang plano ng urban development o ang pag-unlad ng lungsod, inalam ang mga strengths o kalakasan, weaknesses or kahinaan, threats o banta, at mga oportunidad. Ang mga ito ay makikita sa screen kasama ang mga isyu na makakatulong sa adaptasyon. Ito ay ginawa upang matukoy ang mahahalagang gamit ng isang sentral na parke o liwasan sa pagpapatibay ng mga hakbang sa paghahanda sa sakuna. Mahalaga rin ang pagpili ng angkop na mga hakbang sa adaptasyon mula sa listahan ng mga maaaring gawin sa isang komunidad. Mahalaga ding isaalang-alang ang mga lokal na kultura at mga tradisyon. Binanggit din ng ISO ang cost-benefit analysis bilang isang kapaki-pakinabang na paraan. Bagamat kapani-paniwala bilang saligan ng EBPM kung maisa sa katuparan ang pagkuha ng halaga ng may iwasang pinsala mula sa mga sakuna sa hinaharap, sisegunduhan ng Module 3 na ito ay nangangailangan ng detalyadong pagsusuri at kakaharaping mga hamon. Hindi hamak na mas mahirap tukuyin ang mga pakinabang ng adaptasyon gaya ng gray measures at disaster prevention kumpara sa pagsusuring ginagawa sa paggawa ng mga daanan at pagtatayo ng paliparan. Ang inaasahang benepisyo ay ang lawak ng posibleng mabawas na pinsala sa mga baybayin kahit na hindi pa kagarang matutukoy ang tipo ng sakunang darating. Ang MOEJ ay nagdaraos ng 5 taong proyekto na tinatawag na Strategic Research on Climate Change Mitigation and Adaptation,
mula pa noong fiscal year 2015. Kasama na proyektong ito ang pag-aaral tungkol sa halaga ng adaptasyon ng buong daigdig sa climate change. Natuklasan ng pag-aaral na ang pinsalang dulot ng pagbaha sa baybayin ay aabot sa $42.50 bilyon kada taon at kung ang Japan ay makapamumuhunan ng halos 10% ng taunang pambansang budget nito sa mga hakbang sa adaptasyon taon-taon, makapagtitipid ang bansa ng malaking halaga ng pinsala sa hinaharap na katumbas ng $768 bilyon hanggang $1.2845 trilyon. Dahil sa limitadong budget, nararapat na piliin ang pinakamabisa adaptation measures. Ang Annex C ng ISO 14072 ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga indicators na makakatulong sa pagpapasya. Halimbawa, kabilang sa mga indicators ng pagbaha ang bilang ng mga taong permanenteng lumikas dahil sa pagbaha, ang bilang ng mga ari-ariang nawawala taon-taon dahil sa pagbaha, at ang bilang ng mga taon mula nang isagawa sa mga lungsod ang pagtatasa ng panganib sa baha. Mahalagang tukuyin ang mga indicators na ito at isama ang mga interesadong grupo sa pagpili ng angkop na mga hakbang sa pakikibagay. Makikitang halimbawa sa Annex A ng ISO 14072 ang talaan ng mga plano ng adaptasyon sa 4 na lungsod sa buong mundo. Makikita sa paghahambing kung paano nagkakaiba ang mga plano sa adaptasyon depende sa laki ng populasyon, mula sa 100,000 tao sa malalaking lungsod na gaya ng Vancouver sa Canada hanggang sa maliliit na bayan na may mas kaunting populasyon. Maaring tignan ito kapag nagpaplano ng adaptasyon sa inyong distrito. Sa isang kilalang lungsod gaya ng Vancouver, maaring gawin ng lokal na pamahalaan ang pagpaplano o maaari silang kumuha ng konsultant kung kinakailangan ng mas detalyado at espesipikong impormasyon. Ang lungsod ng Vancouver ay may mahigit 600,000 katao. Ang Metro Vancouver ay may populasyon na humigit kumulang 2.5 milyon at ang buong lalawigan ng British Columbia, kung nasaan ang Metro Vancouver, ay may populasyon na aabot ng 4.5 milyon. Ang Japan ay nahahati sa 47 mga prefectures, isa na rito ay ang siyudad ng Tokyo na tahanan ng halos 14 na milyong tao. Ang rehiyon ng Kanto, na kinabibilangan din ng Tokyo, ay may populasyon na mahigit sa 40 milyon. Ang populasyon ng Kanto at ang lugar mismo ay naiiba sa mga lalawigan sa Canada kaya't mahirap gumawa ng simpleng pagambing. Sa susunod na mga slides, makikita ang ilang halimbawa ng mga plano ng adaptasyon na isinagawa ng mga lokal na pamahalaan sa Japan. Ipinaliwanag ng Module 3 ang Climate Change Impact Assessment Report ng Japan. Sa ulat na ito, bawat munisipalidad sa Japan ay gumagawa ng isang lokal na adaptation plan. Makikita sa halimbawa ng Aomori Prefecture sa Japan ang isang karaniwang plano ng adaptasyon. Lumiliit ang populasyon ng pamayanan at ngayon, isa na lamang itong maliit na munisipalidad na may 1.2 milyong residente. Bago pa man ang Climate Change Adaptation Act na itinakda ng national government noong 2018, nagpasya na ang lokal na pamahalaan na isulong ang mga hakbang sa adaptasyon. Batay sa Climate Change Impact Assessment Report ng Japan, ang prefecture ay nag-organisa at pumili ng 38 sub-items mula sa 21 items na aayusin sa sektor galing sa 7 targets. Kalahati ng kabuuang 35 pahinang plano ang inaasahang mga epekto sa bawat lugar, kasama ang mga espesipikong mga hakbang sa adaptasyon. Gamit ang planong ito bilang saligan, ipaliliwanag sa susunod na slide ang ilan sa mga natatanging halimbawa ng adaptation plan sa ibang munisipalidad sa Japan. Ang susunod ay ang plano ng pakikibagay sa Hokkaido, Japan. Mahigit 5.4 milyong katao ang nakatira dito, wala pang kalahati sa populasyon ng Tokyo. Gayunman, ito ang pinakamalaking prefecture sa Japan, ang laki nito ay mahigit sa 83,000 square kilometers na sinasaklaw ang 22% ng buong lupain ng Japan. Ito ay may mahalagang papel sa food supply ng bansa. Nitong nakalipas na mga taon, naranasan ng Hokkaido ang mahigpit na heatwave at napakalakas na buhos ng ulan. Ang mga epekto ng climate change ay nadama sa iba't ibang larangan, kasali na sa mga industriya, likas na mga ekosistema at sa buhay ng mga residente. Ang planong ito ay binubuo ng 41 pahina, mula sa pagbuo ng plano sa adaptasyon na makikita sa Kabanata 1 hanggang sa mga hakbang upang itaguyod ang adaptasyon sa Kabanata 7. Ang plano ay natatanggi sa pagbibigay ng importansya sa agrikultura, panggugubat, pangisdaan,
likas na kapaligiran at likas na mga sakuna. Bilang isa sa pinakamalaking lungsod sa daigdig, ang Tokyo ay may napakalaking populasyon at napakalaking budget na karaniwang umaabot ng 77 trilyong yen kada taon. Dahil dito, sari-sari ang plano ng adaptasyon at nakabase sa larangan at issue. Ang planong ito ay binubuo ng 5 kabanata at 50-50 pahina. Kasama sa talaan ng mga nilalaman ang mga nakaraang kondisyon at hinulaan ang mga pagbabago sa klima sa hinaharap, pangunahing pamamaraan sa adaptasyon, mga epekto at patakaran ng pagbabago ng klima para sa pagtugon, at pagtataguyod ng mga hakbang sa adaptasyon. Kasama sa mga ipapatupad sa hinaharap ang mga plano para sa iba't ibang larangan at issue, gaya ng likas na mga sakuna, kalusugan, agrikultura, kagubatan, pangingisda, pinagkukunan ng tubig at likas na kapaligiran, pati na ang pangmatagalang stratehiya para sa pagpapatibay ng mga hakbang sa adaptasyon. Kalakip din dito ang mga patakaran para sa 2030 pati na rin ang pangitain para sa 2050. Ang susunod na titignan nating kaso ay sa isang maliit na lungsod na may populasyon na humigit kumulang na 70,000 sa prefectural municipality. Ang Otawara City sa Tochigi Prefecture ay mga 150 kilometro 150 kilometro sa hilaga ng Tokyo. Bagamat walang malaking industriya doon maliban sa produksyon ng mga sili, ang planong ito ay ginawa upang ang mga mamamayan ay mamuhay ng hindi nangangamba dahil ang epekto ng climate change ay mas nakikita sa pamayanan taon-taon. Dahil walang impormasyon hinggil sa mga epekto ng climate change sa lungsod, ang planong ito ay ginawang version 0, na nagtatakda ng pangunahing direksyon. Nakapaloob sa 19 na pahinang plano ang impormasyon hinggil sa pagbabago ng temperatura sa hinaharap at presipitasyon sa buong lungsod. Makikita din ang mga libreng kagamitan o tools na ginamit sa Module 5 gayon din ang impormasyon hinggil sa sistema ng pagpapatupad at sa mga tungkulin ng pamahalaan, mamamayan at mga negosyo sa pagtataguyod ng mga hakbang sa adaptasyon. Babaguhin ang plano kapag lumabas na ang pinakabagong scientific findings. Kahit sa isang maliit na lungsod na limitado ang budget at manggagawa, ang plano ay natatangi sapagkat maliwanag na sinasabi nito na ang lahat ng departamento ay makikipagtulungan upang itaguyod ang mga paraan ng adaptasyon sa pamamagitan ng lokal na mga institusyon sa pananaliksik, ang prefecture at ang national government. Narito ang 6 na puntong dapat tandaan kapag ginagawa ang lokal na plano ng adaptasyon. Una, ang lokal na plano sa adaptasyon ay dapat gumagamit ng malinaw at madaling maintindihan na mga salita upang maunawaan ito ng lahat. Ikalawa, dahil sa lawak ng geograpikong epekto ng mga sakunang dulot ng lagay ng panahon, dapat munang matiyak ang lawak ng plano. Ikatlo, dapat malaman ang hangganan ng mga distrito at ang mga boundaries upang maiwasan ang problema sa katabing mga distrito. Ang ika-4 na punto ay na kapag nabuo ang isang lokal na plano sa pakikibagay, kasali na ang layunin at lawak nito at ang mga paraan upang matamo ito. Ang mga dako na dapat gawing publiko ay dapat na makilala at ilathala. Ika-5 punto, ang pagsangguni sa plano ng pagpapaunlad sa balangkas ay dapat ipatupad, hindi lamang sa lokal na pamahalaan kundi sa maraming iba't ibang pangkat ng mga interesado, kapwa sa loob at labas ng lokal na pamayanan. Ika-6, ang pangwakas na plano sa pakikibagay ay kailangang sang-ayunan ng lahat ng mga pinuno ng mga departamentong nasasangkot, sinusundan ng konseho at sa wakas ng alkalde, gobernador, o iba pang punong ehekutibo. Taglay sa isipan ang mga puntong ito, ang lokal na plano sa pakikibagay ay ganap na sa wakas. Ito ang ilan sa mga puntong dapat isaalang-alang kapag gumagawa ng isang lokal na plano sa pakikibagay. Ngayon, balikan natin ang bahagi 3. Ang unang hakbang sa pagbuo ng isang lokal na plano sa adaptasyon ay kilalanin ang potensyal na mga hakbang sa pakikibagay sa lugar na iyon. Pagkatapos, gumamit ng angkop na pamantayan upang suriin ang mga ito at alamin kung ang mga ito ay angkop sa pangangailangan at kakayahan ng lokalidad. Ang pagpapasya ay nakabase sa mga metriko na mahalaga para sa mga nagdedesisyon, isinanguni sa mga interesadong grupo at nakapili ng angkop na mga paraan ng adaptasyon. Ang lokal na plano sa adaptasyon ay tapos na kung nasangguni na ang iba't ibang grupo sa loob at labas ng administratibong distrito at nagkaroon ng pagsang-ayon sa mga pinuno ng departamento, ng pamahalaang sentral at ng mga lokal na mga lider. Idiniriin sa bahagi 3 ang 6 puntong ito.
Ang bahagi 4 ng pagsasanay na ito ay pag-uusapan ang pagpapatupad ng mga hakbang sa adaptasyon batay sa lokal na plano, mula sa pangunahing proseso hanggang sa pagpapatupad gamit ang mga tools at mga halimbawa. Ang bahaging ito ay katumbas ng Part 4, Implementation of Climate Change Adaptation, ng Module 2. Ang mga pangunahing punto rito ay ang mga sumusunod: pag-unawa sa proseso, leadership at commitment, paghahanda para sa pagpapatupad ng plano, pagpapatupad ng mga hakbang sa adaptasyon. Ang 4 na puntong ito ang sasalig sa Step 3 o pagpapatupad ng plano. Ngayon, unawain natin ang pangunahing proseso sa komersyalisasyon ng mga pamamaraan sa adaptasyon sa mga lokalidad. Ang banghay na ito ay matatagpuan sa simulang bahagi ng ISO 14072. Kung iikot pa kanan, ganito binibigyan kahulugan ng internasyonal na pamantayan ang proseso. Nagsisimula sa lokal na pagpaplano sa adaptasyon, sinusundan ng impact assessment, pagpaplano sa adaptasyon at pagpapatupad ng mga hakbang sa pakikibagay batay sa adaptation plan, at sa huli, ay pagsipat sa kung paano ito mas aayusin. Ang bahagi 4 na nakita sa naunang slide ay katumbas ng implementing sa seksyong acting na ipinapakita sa taas. Susuriin natin ngayon ang mga nilalaman ng implementing. Ipinaliliwanag ng Kabanata 8 ng ISO 14072 na ang pangunahing pangkat na gumagawa ng mga desisyon, na binubuo ng punong ehekutibo at mga pinuno ng departamento, ay dapat magkaroon ng network sa mga interesadong grupo at sa mga karatig na lokal na pamahalaan at mga pamayanan upang ipakita ang kanilang leadership. Ito ay mahalagang aspekto ng pagiging leader at ng kanilang pananagutan. May isang aklat na may mga halimbawa mula sa Canada kung saan ang mga alkalde, konsehal at iba pang mga tagapagpasya sa munisipyo ay nagtataguyod ng climate change adaptation. Ipinaliliwanag dito ang mga kinakailangang gawin ng mga lider sa komunidad, kung paano makikipagtulungan sa iba't ibang interesadong grupo at kung sino ang dapat manguna sa komunidad. Maaari itong gawing kasangkapan upang patibayin at palakasin ang patuloy na adaptasyon sa politikal na antas. Ngayon, suriin natin ang mga paghahanda sa pagpapatupad ang mga hakbang sa adaptasyon. Ang dalawang pangunahing aspekto na inilarawan sa ISO ay ang pag-aayos ng iba't ibang patakaran at estratehiya na pinagdesisyonan ng lokal na pamahalaan at ang wastong pag-unawa sa bahagi ng mga nagbabayad ng buwis. Isinasaad sa ISO na ang adaptasyon ay dapat isinasama sa araw-araw na gawain ng mga opisyal. Kasama sa tungkulin ang pagtatayo ng mga konstruksyon na disaster resilient gaya ng pag-aayos ng mga infrastruktura sa mga ilog na nakabase sa lokal na adaptation plan. Kasama din dito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa panganib sa mga residente. Mainam na ilagay sa gitna ng sectoral na pagpaplano ang adaptasyon, halimbawa, ang pagsasama nito sa plano ng land use o pangangasiwa ng ilog. Mahirap magbigay ng kaukulang budget kung hindi nangunguna ang adaptasyon sa listahan ng mga plano. Kasama sa adaptasyon ang pamumuhunan ng pera ng nagbabayad ng buwis para maiwasan ang mga sakuna na maaaring mangyari o maaaring hindi sa hinaharap. Alinsunod dito, anumang paggastos ng kaban ng bayan ay nakasalalay sa pangunawa at pagtanggap ng mga residente. Mayroong dalawang dapat tandaan sa nilalaman ng implementation plan kapag pinapatupad ang plano ng adaptasyon. Ang una ay ang pagtatala ng halaga at ang ikalawa, ang inaasahang mga resulta. Ang paggawa ng dokumento na nagtatala nito ay mahalaga upang malaman ang wastong paraan para ito ay mapagbuti sa hinaharap. Ang ikalawang punto naman, idiniin ng Module 3 ang kahalagahan ng pagtatasa batay sa siyentipikong katibayan. Mahalaga rin na suriin ang mga panganib na makukuha sa mga impact assessments upang mag-abayan nito ang pagpapatupad ng adaptasyon at ang pagpapagalaw ng pera at tauhan. Ngayon, suriin natin ang mga paraan ng adaptasyon ng Japan na maaaring maging gawing target sa bawat larangan at issue. Makikita sa susunod na 5 slides ang ilang halimbawa ng DRR, ang mga countermeasures sa agrikultura at heatstroke. Una, suriin natin ang isang kaso ng pagbaha sa ilog sa larangan ng DRR. Ang mas mababang bahagi ng ilog Surumi, na dumadaloy sa Yokohama City sa prepektura ng Kanagawa, ay madaling bain ng ilog at nagdudulot ng malaking pinsala. Ang Shin-Yokohama Park, sa tabi ng ilog, ay karaniwang ginagamit ng mga mamamayan sa paglilibang, ngunit nagsisilbing din itong pasilidad sa pagkontrol sa baha. Kapag tumataas ang tubig ng ilog, ang sobrang tubig pansamantalang napupunta sa pasilidad at iniimbak doon upang mabawasan ang pinsala sa mababang lugar sa paligid.
Mayroon ding malaking stadium sa parking ito na ginamit para sa FIFA World Cup at Rugby World Cup. Isa itong pilot-style structure na may mga haligi sa lupa, na sinusuportahan ng mahigit 1,000 makakapal na haligi. Dahil sa malawak na espasyo sa pagitan ng mga haligi sa ilalim ng stadium, naiimbak ang tubig sa doon kapag may pagbaha. Ang lungsod ng Yokohama ay nagsasagawa rin ng malawakang pamamaraan ng adaptasyon, gaya ng pagtatayo ng isang 20 kilometro haba na tunnel sa ilalim ng lupa upang mapigilan ang pagbaha sa mabababang lugar at mahad-alangan ang malawakang pagbaha sa syudad na nangyayari kapag napupuno ng tubig ang imburnal kapag umuulan. Ang isang mahalagang dahilan kung bakit naisulong ang mga ganitong hakbang ay dahil nagtaguyod ang syudad ng Climate Change Policy Headquarters noong 2011. Isang organisasyong katumbas ng isang koanihan para tugunan ang isyu sa buong departamento at ang mga hakbang sa adaptasyon na bahagi ng adaptation plan ng syudad. Upang higit na mabatid ang kahalagahan ng adaptasyon, sinisikap ng lungsod na itaas ang kaalaman ng mga residente at pribadong grupo sa pamamagitan ng mga questionnaires na nanghingi ng opinyon mula sa mga mamamayan. Naitaas ng lungsod ng Yokohama ang kalaaman ng komunidad sa adaptasyon kaya't mas mabisa nilang nagagamit ang kaban ng bayan at namamabalisa ang mga tao. Ito ay susundan natin ng ikalawang DRR case study. Ang Saga Prefecture ay nakabuo at nakagawa ng high-precision model na may kakayahang mag-analisa ng pagiging epektibo ng adaptation measure laban sa daluyong at pagbaha. Gagamitin ito para sa DRR management ng prefecture sa hinaharap na mga sakuna. Kabilang sa saklaw nito ang pagtiyak sa bisa ng disaster mitigation measures gaya ng maayos na paggamit ng drainage pumps kapag may baha. Ang mga pumps na ito ay nailagay na sa mga kapatagan at sa mga sluice gates, partikular sa akmang panahon ng pagbubukas ng mga ito upang hindi mas lalong makapinsala. Bagamat hindi pa ito na nasubak sa matinding bagyo, ang mga hakbang ay naisakatuparan na at naitaguyod bilang countermeasure sa pinsalang dulot ng mga bagyo. Ang ikatlong kaso ng DRR naman ang kasunod. Ang prepektura ng Gifu ay humaharap sa paulit-ulit na mga sakuna sa mga bulubundukin, gayon din sa lumiliit at tumatandang populasyon. Dahil dito, maraming pagsisikap na ang ginawa kasama na ang paggawa ng paraan upang ipakita ang mga pagbabago sa laki at dalas ng mga pagbaha dahil sa climate change. Ang tagumpay ng mga pagsisikap na ito ay masasabing dahil sa mabisang pagkilos ng cross-departmental meeting body na itinatag ng pamahalaan agency Liaison Council. Ang Liaison Council ay may pangunahing tungkulin na magbukod at magtala ng daan-daang proyekto na ginagawa ng bawat departamento na maituturing na mga hakbang sa adaptasyon. Dahil dito, nabawasan ang dagdag na trabaho at psikolohikal na hadlang para sa mga kawani at pinasisigla ang patanjin at pagsaalang-alang ng adaptasyon. Sunod nating susuriin sektor ng industriya. Ang Ibaraki ay isa sa pangunahing prepekto sa pagsasaka. Nakatira dito ang pinakamalaking populasyon ng magsasaka sa buong Japan. Nitong nakalipas na mga taon, tumataas ang bilang ng substandard na ani ng palay dahil sa tumataas na temperatura na nakaapekto sa kita ng mga magsasaka. Alinsunod dito, ang prepektura at ang unibersidad ay nagtulungan upang gumawa ng package of adaptation measures na may impact assessment sa munisipyo. Hindi lamang nakatuon sa pagtuklas ng bagong uri ng bigas at teknolohiya ang package kundi saklaw din ito ang iba't ibang paraan ng adaptasyon, gaya ng mga pamamaraan sa pagtatanim, infrastruktura at ang pampublikong sistema. Isang taon pagkatapos magsimula ng proyekto, ang gobyerno nagbigay ng mga paraan ng adaptasyon, kasama ang mga abono at pangangasiwa sa tubig, at ipinakilala ang mga uri na bigas sa may kakayahang mabuhay sa mataas na temperatura. Pinuri ng mga magsasaka ang proyekto. Isa itong mahusay na halimbawa kung paanong ang gobyerno, unibersidad, munisipyo at mga estudyante ay natulong-tulong sa proyekto, mula sa pagbatid ng isyu hanggang sa pagpapatupad nito. Sa malikhain at praktikal na pagtutulungan ay naging mas epektibo ang paraan ng adaptasyon. Ang susunod na halimbawa sa larangan ng environmental impact. Ang Saitama Prefecture sa Japan ay nakararanas ng matinding init, na kadalasan ay pinakamataas sa buong bansa. Pinalalala pa ito ng heat island effect, kung saan dama-dami din ang mga taong nakakaranas ng heat stroke nitong mga nakaraang taon. Dahil gaganapin ang Rugby World Cup sa Saitama Prefecture sa 2019, isang working group na binubuo ng kawani ng gobyerno, mga pambansang institusyon ng pananaliksik at unibersidad ang itinatag.
Ang ilang miyembro ay nangangasiwa sa mga counter technologies samantalang ang ilang miyembro ay naatasang gumawa ng heat simulation technologies. Napagdesisyon ng palawigin ang malilim na lugar sa paligid ng ice stadium sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Naitalang umabot ng 40% sa malilim at maaliwalas na bahagi at may mga pagkilos upang mas lalong paunlarin sa natural na pamamaraan ang kapaligiran ng ice stadium. Isang teknikal na kawani ng Parks and Stadium Division, na nagpakita ng matinding interes sa siyentipikong mga pamamaraan at katibayan, ang pumagitna sa kagawaran ng kapaligiran at sa kagawaran ng pagpapaunlad ng lupa. Ang pakikipagtulungan na ito ay nakagawa ng isang cross-departmental joint project na naging paraan ng adaptasyon. Ito'y isang kaso kung saan ang malawakang epekto ng climate change ay nagiging paraan upang kumilos ang iba't ibang ahensya at departamento ng gobyerno, mula sa ibaba at pataas, at sa dakong huli ay inaprubahan ng mga opisyal sa mataas na posisyon. Ngayon, reviewin natin ang nilalaman ng bahagi 4. Mahalagang isa-isang dinadaanan ang mga hakbang sa adaptasyon sa lokalidad at batay sa pangunahing proseso na itinatakda ng internasyonal na pamantayan. Ang Core Decision-Making Team kailangang mag-network sa mga interesadong grupo at kalapit na lokal na pamahalaan at komunidad. Mahalaga rin sa maayos ang dokumentasyon ng mga inputs at outputs, at nakatala ang mga panganib at oportunidad upang magamit ng lubusan at maayos ang salapi at tauhan. Sa pagpapatupad ng adaptation measures, hindi lamang sa targets ng organisasyon ang mahalaga. Mabisa ding ay pakalap ang impormasyon ng adaptasyon, ang halaga nito, at mga matagumpay na halimbawa galing sa Japan na maayos na nagpakilos ng resources. Ito ang huling bahagi, ang bahagi 5. Ipinakilala sa bahagi 1 hanggang 4 ang pinakasentrong konsepto ng ISO, mula sa patiunang pagpaplano hanggang sa pagpapatupad ng mga hakbang sa adaptasyon. Sa bahaging ito, re-reviewin natin ang bawat hakbang. Una, sa bahagi 1, pagkatapos repasuhin ang Module 3, ipinaliwanag ang ISO 14072 at ang kayarian at layunin ng module na ito. Ang susi ay matutunan kung bakit nagtagumpay ang ilang proyekto, ang pagtitipon ng mga resources at ang pagpapatupad ng mga adaptation measures. Sa bahagi 2, ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano ay ipinaliwanag sa mas detalyadong paraan. Sa pagpaplano ng lokal na adaptasyon, mahalagang may pagkakapareho ang plano ng sektor, makabuo ng dalawang para sa adaptation planning at makipagtulungan sa mga interesadong grupo, kasama na ang mga residente. Sa bahagi 3 ipinakilala ang mga tools at halimbawa na maaaring maging gabay ng mga gobyernong may limitadong kakayanan. Ang unang hakbang sa lokal na pagpaplano sa adaptasyon ay malaman ang mga pamamaraan na maaaring ipatupad sa lugar na iyon at pag-aanalisa kung ang mga ito ay angkop sa lokal na mga pangangailangan at kakayahan. Sa pagtukoy sa mga informative indicators, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang stakeholders, at pagpili ng tagmang mga hakbang, nagagawa ang isang adaptation plan sa lokal na level. Ito din ay mas tinatanggap ng mga nasa komunidad. Ang pinakahuli, ang lokal na plano sa adaptasyon ay natapos kapag ito ay nagkonsulta sa mga iba't ibang anterasadong grupo sa loob at labas ng administratibong distrito at kapag ito ay sinang-ayunan ng mga pinuno ng departamento, konseho at lokal na lider. Ipinakilala ng bahagi 4 ang mga mabubuting practices at mga salik ng tagumpay sa likod ng mga hakbang sa adaptasyon sa iba't ibang isyu at larangan. Tinalakay ang mga ito base sa impormasyong mapupulot ng mga lokal na pamahalaan. Upang maisagawa ang mga hakbang sa adaptasyon sa lokal na adaptation plans, ang pangunahing proseso na tugma sa internasyonal na pamantayan ay dapat naiintindihan. Ang Core Decision-Making Team ay dapat ding makipag-ugnayan sa interesadong grupo, kalapit na mga lokal na pamahalaan at mga pamayanan. Mahalaga ring magdokumento ng mga inputs at outputs, mag-analisa ng mga panganib at oportunidad at makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang mas maayos na mapaandar ang resources. Mahalaga ring isa-publiko ang mga impormasyon upang mas malalim ang pag-unawa ng mga tao sa adaptasyon. Binuod na natin ang bawat bahagi. Narito ang buod para sa Module 4. Nilalayon ng module na ito na tulungan ang mga lokal na pamahalaan at komunidad, na may limitadong pondo at tauhan, na pagbutihin ang kanilang kakayahang ipaliwanag ang kanilang budget sa pamamagitan ng paggamit ng matibay na loika at makatuwirang panghihikayat,
pagbanggit sa siyentipikong katibayan sa pamamagitan ng iba't ibang tools at gamit ang natutunan sa tagumpay ng ilang mga halimbawa o mga kaso. Ito ang buong ng Module 4. Ang maagang pamumuhunan sa DRR ay nakakatulong upang mabawasan ang pinsala sa pamayanan pagdating ng mga sakuna. Muli, pinakamahalagang aspeto nito ang paglalaan ng pondo at pagpapakilos ng tauhan para sa adaptasyon. Ang pagpapatupad nito sa lokal na pamahalaan ay nakasalalay sa mga opisyal at community development officers na nakakatindi sa pangkalahatang proseso ng adaptasyon. Ang Module 4 na ay nagpakita ng mabubuting practices sa lokal na mga lugar at mga salik ng kanilang tagumpay, gayon din ng ilang tools na magagamit sa pagtataguyod ng lokal na adaptasyon. Ang mga tools na tinalakay, kasama na ang mga tools sa Modules 2 at 3, malalaman din sa Module 5 ang mga libreng tools na magagamit sa pagpaplano ng adaptasyon at mga impormasyon tungkol sa mga tools na patungkol sa siyentipiko at komunidad.